Inaasahan na malawakang malakas ang pag-ulan sa may Mindanao at Eastern Visayas. Umaariba na ngayong araw. Pero extreme Northern Luzon hanggang Metro Manila ay makakaranas pa rin ng katamtaman. Siyempre maulap at mahamog na panahon lalo na sa hilagang bahagi ng Luzon, bunsod pa rin ng amihan. At Invest 92W na natiling shallow trough lamang na magpapaulan sa Mindanao area. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, February 6, 2025. Ang oras nating boss may umaga ay alas 10:28 na ng umaga. Patuloy pa rin na magiging gloomy na katamtaman at mostly friendly weather naman dito sa bahagi ng Metro Manila at extreme Northern Luzon, pero madalas lamang na magiging maulap at mahamog, bunsod pa rin ng umiiral na amihan. At yung lamig nito ay ramdam na ramdam natin sa Metro Manila at ilang bahagi ng bandang Cavite at Tagaytay area. So patuloy pa rin tayo makakaranas at wala naman tayong significant na mga kalat-kalat na pag-ulan o isolated rain showers. Most probably light drizzle rain lamang ito, bunsod ng saturation ng amihan. May mga lightning strikes naman tayo, bagamat mga paisa-isa lamang ang nadedetect ng ating lightning detection system. Pero sa issued ng ating thunderstorm watch mula sa data feed ni Pag-asa ay inaasahang magbubugso ito sa ilang bahagi ng Bicol region pa rin dahil nga po sa extension na ng near equatorial trough na nagpapaulan ngayon ng matitindi dyan sa bahagi ng Mindanao, which is minireport ko na nga po yan ng mga nakarang araw, na which is ngayong araw ay mas dama na po ng mga taga Mindanao at ilang parte ng southeastern Visayas. So nakataas din ng thunderstorm watch sa may bandang Visayas area. Siyempre, mula Negros Occidental, Iloilo, Guimaras, Antique, hanggang Aklan na yan, kasama ng Palawan at Occidental Mindoro within 12 hours ang forecast. Well, ilang araw o nakarang araw ko na po binanggit yan na unti-unting mararamdaman niya ng mga ilang parte dahil sa magkakaroon ng mga surface trap at kasabay na rin ng boundary ng shear line dahil nga po sa ating amihan na naman na bumubugso. Again, maaaring yan na po magiging huling bugso ng amihan ha. So enjoy pa rin natin mga folks habang umiiral pa. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So patuloy po tayo makakaranas niyan kasabay ng malamig at medyo mabugsong hangin na dahil nagpaparamdam na pong mamaalam ang ating amihan season. So medyo nararamdaman na natin na medyo windy tayo. Lumalakas po yung bugso ng windy. So parang hinahagod na tayo na malapit na siyang mamaalam, kaya mag-enjoy na po tayo kasi hinahagod na tayo ng amihan na malapit na siyang mamaalam, kaya sinasabihan na tayo na medyo mag-enjoy na po tayo. So dito sa amin umaabot na nga po ng 60, minsan nagse 75 km/h yung bugso ng hangin dito sa amin sa Caloocan. So ibig sabihin nagpapasaring na siya ng paramdam sa atin na maaring yan na nga ang huli niyang malakas na bugso. Then after nyan, mga next week ay unti-unti na talagang mag-monsoon break yan to give way para sa darating na hot dry season naman. Sa last sa presyo na itala na weather station kaninang 6:26 AM, bumaba muli sa pinakamababang temperatura ang naitala na weather station, mabot sa 23.9 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na sa amin sa Caloocan na umabot ng 30.8 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:34 PM, meaning wala tayong komento sa heat index dahil napakababa ng heat index so far na nasa 36.5 degrees Celsius. Sana ganyan na lamang po yung heat index natin, no? Kahit sa Marso, no? Mas comfortable yung ganyang heat index, 36.5 degrees Celsius, ganyan, o 37, yan, comfortable. Katanggap-tanggap na katawan natin kahit papano. Pero hindi, kabaligtaran yan. Pagsapit ng March yan, pipitik na yan ng 45, ganyan, 46, hanggang sa magsi-50, nako, yan na naman tayo, yung heat index na yan. So, medyo prepare talaga natin, mga folks. Sa PX Extremes and Past 24 hours, nangunguna sa pinakamainit ang San Jose sa may Mindoro na umabot ng 34.8 degrees Celsius. So, pansin natin, kanluran na naman dahil mas drier nga po ang parte ng kanluran ng bansa. So, 34.8 degrees Celsius.
dyan sa may bandang San Jose, sa may Occidental Mindoro. At sa Baguio City naman, pinakamababa na 14.6 degrees Celsius, na grabe ang lamig sa kanila. So ibig sabihin mga nasa around 12 to 13 degrees Celsius ang temperatura sa may bandang La Trinidad, Benguet yan. Panigurado yan. So maaring huling enjoyment na yan ang ganyang kababang temperatura. Sa Iloilo naman, ang Borongan Eastern Samar nakaranas ng 95 mm na total rainfall. Well, gaya ng ating sinasabi ay ramdam na ninyo unti-unti ang near equatorial trough extension na rin dyan mula sa pag-ulan sa may bandang Davao Region at Eastern Mindanao area. So ngayon ay nararanasan na ngayon ang malakasang pag-ulan dyan. So ingat sa mga flash floods gaya ng ating mga naunang report noong mga nakarang araw. Sa atin namang outside humidity 73%, so medyo katamtaman pa rin, bumaba ito ng 3% since last hour. At mataas pa rin ang atmospheric pressure natin sa Metro Manila at 1010 hectopascals, and steady ito since last hour. Natiling low tide tayo, pero again, nanatiling mataas po ang gale warning natin dyan at mataas na alon, lalo na dyan sa may bandang Mindanao. Tumataas na rin ang pag-alon dyan dahil na rin sa near equatorial trough na cluster ng kaulapan na tuloy-tuloy na magpapaulan ngayon dyan, bunsod nga po ng developing near equatorial trough. At naging invest na nga po yung iba dyan, yung extension dyan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility nga na C92W. Buti na lamang ay hindi talaga ito magiging aktibong low pressure area na lang. Sa ating amanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:23 AM, ignasang lulubog ito mamayang 5:57 PM. Ang ating waxing gibbous na po, katatapos lang ng kanyang first quarter at nasa 58% illuminated na po ito. Mag-moonrise ito mamayang tanghaling tapat na po, mga 12:06 PM pa po. At bukas na po ng madaling araw ng 1:28 AM naman ito lulubog. So kung clear skies tayo mamaya, napakagandang mag-capture ng mga pag-moonset. Dahil makikita natin yung, although malayo ang distansya na ngayon nila ng Venus at ni Moon, eh maganda pong tanawin yan mamaya bago lumubog ang buwan. O yung after pagka-sunset, magandang tingnan yan kahit sa gabi. Kung clear skies po tayo, napakagandang kunan ang liwanag ng buwan kasabay ng malapit na katabi ng Venus, yung planet Venus. Sa ating local weather outlook, para ngayong Huwebes at Biyernes ay magiging partly cloudy na ang ating panahon pa rin hanggang bukas. May mga liitang tsansa ng pag-ulan, 30 to 32% chance of rain ngayong araw. Maaring light drizzle rains ito, pero gaya na aking binabanggit sa katimugang bahagi ng South Luzon, kasama na ang Bicol region, ay makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na mga isolated rain showers. Mga ilang moderate rain showers po ang madalas na mararamdaman ninyo. So sa mga nagtatanong sa kababayan natin sa Quezon Province, patuloy pa rin kayo makakaranas ng mga scattered isolated rain showers. Busod pa rin ng boundary ng ating shear line dyan. At yung traversing ng extension ng near equatorial trough sa Katimugan, medyo nagpapang-abot dyan sa may bandang Sorsogon at lalo na sa may bandang Eastern Samar region. So medyo ready sa mga pag-ulan, mga folks. Highest and lowest temperature expected maglalaro 27 to 28 degrees Celsius, and lowest temperature expected ay nasa 24 to 25 degrees Celsius. So, diretso po tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po sa malapitan ang bahagi na ito ng buong Mindanao area, lalo sa may bandang Silangan. Halos buong Caraga area ay nakakaranas ng heavy rain potential na ngayon dyan, mula Surigao del Norte, the rest ng Agusan del Norte. Ayan, kasama na ang Agusan del Sur. Kasama na. So, halos buong Caraga area at ilang bahagi ng Davao region mula Davao de Oro, Davao del Norte, kasama na. Umaabot na rin sa bahagi ng Davao Occidental rather. So, makikita po natin maging sa ibang satellite imagery yung malinaw na kuha. Yan. So, yung Davao Oriental rather ay nakakaranas na rin ng heavy rain showers at halos buong bahagi na yan ng Davao region, sentro at hilangang bahagi ng Mindanao mula Misamis Oriental, kasama na ang Osamis, Surigao del Norte at the rest ng Agusan del Norte nga po, at binanggit na natin ang buong Caraga area. So ingat po sa mga flash floods at mga pagguho ng lupa kung sakali, dahil bigla ang magiging malambot ang lupa ninyo dahil sa bigla ang malakas nga po ng buhos ng ulan. Malamang kagabi pa po kayo nakakaranas ng mga unti-unting paglakas nga po ng pag-ulan. Siyempre, makakaranas din ng moderate to heavy rain showers ang buong Dinagat Island at Siargao Island. So halos buong area ng Surigao region,
pababa na yan ng Davao de Oro kasama ang Compostela Valley. So maulan din sa City of Davao. Ingat po sa posibleng pagbaha kasama ng ilang bahagi ng Davao del Sur at the rest ng Sorsogon at Davao Occidental na po. So damay na hanggang Sarangani na yan ha. At mula sa area ng North Cotabato at Maguindanao area ay magiging maulan din ang bahagi, moderate and some heavy rain showers po. Ingat po sa potensyal na pagbaha. Kabilang na rin ang Lanao del Sur and the rest lang Lanao del Norte. The rest na rin ng bahagi ng Misamis Occidental, makakaranas na rin kayo ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers anytime dahil sa traversing nga po ng near equatorial trough. So magiging mas maulap naman ang buong Zamboanga del Norte, so ang buong Zamboanga Peninsula, kasama na ang Zamboanga del Sur at Sibugay. Magiging maulap tayo dyan at asahan ang mga kalat-kalat ng pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Siyempre hindi lusot sa maaring ulanin pa rin ang Basilan at Hulu-Sulu. Nasa ngayon, mostly cloudy po tayo dyan, pero expected na mga isolated and scattered rain showers anumang oras. Habang nagtatabas po ang cluster na kaulapan na to ng near equatorial trough extension na nagbubunsod na rin na mapag-ulan sa ilang bahagi ng katimugang parte ng Visayas. So mula sa may bandang Southern Visayas, mula sa Negros Oriental ng Negros Region, sa may bandang Cebu naman, sa katimugang bahagi ng Karkar, pababa ng Argao, syempre damay na ang Siquijor, sa may Bohol, maulan din kayo dyan, magdala po ng payong at ingat sa biglaang pagbaha, just in case, Southern Leyte, mula dyan sa may bandang San Francisco, San Ricardo, yan, lalo sa San Francisco na kung saan yanigin ngayon dyan, maasin at pataas ng baybay at abuyog, asahan din ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog po. Anytime magkakaroon kayo ng ilang moderate and heavy rain showers, lalo na sa katimugang bahagi ng San Francisco ha, so ingat po mga folks. Sa bandang hilaga naman ng Visayas, kasama na ang hilagang bahagi ng Cebu, mula Danao, pataas ng Bogo, magiging maulap din kayo dyan at mga isolated rain showers sa may bandang Negros Region, mula dyan sa may bandang Himalayan, pataas na yan ng Lacarcolota, Bacolod, hanggang Cadiz na yan. So asahan ng mas maulap, minsan lang kayo nagkakaroon ng moderate pero maya-maya magiging overcast at magiging gloomy kayo maya-maya at asahan ng mga scattered rain showers na may pagkulot at pagkidlat. Maulap din ang bahagi ng Panay Island, so expected na mga isolated rain showers din, kabilang na ang bandang Rojas sa may Capiz at Aklan at Antique. Magiging maulap naman sa bahagi ng Ormoc at asahan din ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Alang-alang at papasok ng bandang Tacloban. Ganon din sa may bandang Biliran, asahan din ng mga scattered rain showers na may pagkulog at pagkidlat. Moderate to heavy rain showers naman ang umiiral na ngayon mula Borongan, Eastern Samar, pataas na ng Dolores and the rest ng buong Atchete hanggang Lawang, Northern Samar. Magiging maulan din ang bahagi ng kaduluduluhan at hilaga ng Northern Samar sa Las Evares, Bobon at Biri. Ingat po sa mga potensyal na biglaang flash floods just in case. They expected ang mga moderate and heavy rains at posible pang umabot sa violent rain showers, lalo na dyan sa may bandang Northern Samar area, mula Lawang, pababa na yan ng bandang Oras at Dolores. Ingat po mga folks. Sa katimugang bahagi naman, mula Borongan, Eastern Samar, pababa ng Gian, asahan din ng mga moderate and heavy rain showers. Ingat pa rin po sa mga biglaang flash floods just in case. At di naman tayo nagkulang na paalala nung nakarang araw, asahan ang unting-ting paglakas nga po ng mga pag-ulan sa bahagi ng yan. Patawid naman ng Southern Luzon, magiging maulan din ang area ng Masbate at Burias Island. Yan, moderate to some heavy rain showers po ang umiiral ngayon dyan. Ingat po sa flash floods. At maulap naman at maulan din na scattered rain showers ang area ng Romblon. Yan, kasama na ang Adyongan at kasama na ang Marinduque na magiging maulap at asahan din ng mga scattered rain showers na may ilang pagkulog at pagkilat. Maulan din ang area ng Bico Region mula Sorsogon City hanggang Legazpi, Iriga at ilang areas ng Naga. So magdala po ng payong dahil expected lalo na sa mga taga Sorsogon sa dulo ng Matnog, pataas na ng bandang Sorsogon City ay magiging maulan kayo dyan. Moderate and some heavy rain showers po ang iiral, so ingat po sa mga flash floods. The rest naman ng Camarines Sur ay magiging maulap din at expected din talaga ang mga ilang light to some moderate showers at posibleng maabutan kayo ng mga ilang heavy rain showers. Especially ang Catanduanes o isla ng Catanduanes na nakakaranas din ngayon ng moderate and some heavy rain showers na may pagkulog at pagkilat. So ingat na lamang po mga folks, lalo na sa may bandang baybay ng Catanduanes, mukhang makidlat po ang area na yan.
Ang dalas naman ng Camarines Sur, pataas na yan ang bandang Camarines Norte. Maulap kayo ngayon dyan, pero expected ang maulap at maya-maya magkakaroon kayo ng mga scattered rain showers na may ilang pagkulog at pagkidlat anytime. Nitong maghapon, kabilang na ang Quezon Province. Siyempre, magsisimula sa may bandang Lopez, Gian, Gumapa, Atimunan, pataas na yan ang bandang Real hanggang Infanta. So, magiging maulap kayo dyan at asahan ng mga kalat-kata pag-ulan. And dalas naman ng Calabarzon area, bagamat maulap tayo dyan at katamtama naman, medyo mas maaraw sa inyo dyan, magiging mostly cloudy tayo dyan minsan at gloomy ang halos maghapon natin. Siyempre, damay ang Metro Manila dahil nga po dyan yung boundary ng Sheline Lane mula sa may bandang Southeastern Luzon extension, pero hindi naman masyado sa may bandang Kanluran, damay ang NCR. Pero magiging haze tayo at maulap ang halos maghapon natin dahil sa ating amihan naman. And dalas naman ng Bulacan, pataas na yan ng buong Central Luzon, mapakanluran man yan sa may bandang Zambales, pataas na yan ng Nueva Vizcaya at sa kanluran ng mula sa may bandang Benguet, La Union, pataas na Ilocos Sur at Ilocos Norte. Clear skies naman tayo dyan at moderate naman ang panahon natin. Magiging mahamog lamang dahil nga po sa epekto ng amihan. Ganon din sa bahagi ng Cagayan Valley, kasama na ang Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao hanggang sa may bandang Quirino area. At Isabela, syempre, magiging mas maulap ang bahagi ng yan. Dahil kung sisilipin natin yung satellite imagery, hindi naman masyado nagpapang-abot yung mas makakapal na kaulapan, pero medyo haze po tayo at mahamog dahil nga po sa presensya ng malakas na bugso ng amihan. Ayan, kitang-kita po. Yung boundary ng Sheline, bagamat manipis, so mas concentrated po sa may bandang hilagang parte ng Luzon. Pero yung boundary medyo naglalawak pa, medyo numinipis lang siya, na-scattered, dahil na-entrap, bunso nga po ng equatorial trap at medyo nag-scatter out dahil na rin sa daloy ng Estelis dito sa mga ng dagat Pasipiko. So bahagyang numipis ito pero patuloy pa rin ang boundary ng malawakan na manipis na shearline na yan na nagbubunsot mo ng mas maulap na himpapawirin sa silangang bahagi ng Lolo Luzon. Hindi masyado sa may bandang Kanluran which is mas clear skies po ang umiiral, kabilang na ang Central Luzon, kasama na ang pababa ng Metro Manila at ilang areas ng Calabarzon area. Katamtaman din ang umiiral sa bahagi ng Mimaropa, so mas maaraw din ang umiiral sa may bandang Mindoro area. So wala tayong magiging komento dyan. Isolated lamang na mga pag-ulan ang maaring umiral, mga ilang light to some moderate rain showers. Ganon din sa bahagi ng dulo ng Batara sa Balabac at maulap din sa may bandang Kalayaan Group of Islands. So generally ang buong bansa magiging mas maulan ang parte nito ng Southeastern Luzon at Eastern Visayas at halos buong Mindanao na nagpapang-abot ang malawakang pag-ulan, bunsod na rin ng near equatorial trough na tatawagin ni Pag-asa yan na cloud cluster naman. Well, malinaw naman na cloud cluster ito pero ito ay bunsod ng near equatorial trough at sa ibang weather agencies naman na naka-indicate sa aking tropical cyclone sector ay bunsod na rin yan ng outer rain trough ni 92W na nandito nga po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa Southeast ng Mindanao. So diretso agad sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector, bagamat insignificant na po itong C92W, so within 48-hour period ay posible na itong malusaw na lang o bigla na lamang aalisin ng ating tropical cyclone sector. Hindi pa kasi siya inaalis dahil medyo mababa pa yung atmospheric pressure niya, yung center air pressure, na natiling nasa 1,005 hectopascals. So may mga potentially pa kasi o kinikonsider bago ito totally natatanggalin. Kapag tumaas na yan sa 1,008 all the way pataas at hindi na ito bumaba, malamang doon pa lamang i-decide na i-remove na siya sa aking tropical cyclone sector. Since nasa 1,005, medyo candidate pa kasi siya for possible invest, kaya nanatili pa rin siyang aktibo sa ating tropical cyclone sector. So minimal speed pa rin siya, 27 km per hour at 34 km per hour naman yung kanyang bugso. At kung sisilipin natin yung pinaka-precise movement, just in case, ay kumikilos ito ng wala, undefined siya pala. So medyo undefined, so walang significant na pagkilos. Ibig sabihin ay disorganized na po yung galaw niya. Ibig sabihin ay candidate na to na para aalisin sa ating tropical cyclone sector. Antay na lang natin na medyo tumaas niyang bahagya yung kanyang atmospheric pressure. Sa ngayon hindi pa, kaya yung mga cloud cluster nito, yung near equatorial trough na nagpapang-amo sa mga Mindanao ay gaya na aking sinabi, mga malalasang pag-ulan lamang ang iiral
sa bahagi nga po ng Mindanao at Eastern Visayas, which is hindi naman tayo nagkamali ng analysis. So yung mga nagpapakalat na magiging bagyo, ganyan ay masyadong misleading. Dapat meron silang factor na paliwanag kung bakit nila nasabi na magiging bagyo ito. Since malayo naman sa ating analysis na magiging bagyo ito at mananatiling surface trap lamang na magpapaulan sa katimugang bahagi nga ng bansa. Even sa ating mga forecast and symbols o yung tropical cyclone combination, walang pinapakita na ito ay magiging isang aktibong bagyo. Very insignificant din siya, at yung ating forecast and symbols, walang indikasyon na ito ay pasok sa aktibong low pressure area. So sa ating floater satellite imagery ng NOAA, kitang-kita naman ay wala po. Wala tayong nakikitaan talaga ng upward low convection. Yung vertical allop, wala. Nagkakaroon lang siya ng bagyang Coriolis dahil medyo nasa equator siya. So syempre medyo nagkakaroon ng circulation yung kaulapan sa kanya. Pero yung low level convection, wala hilaw na hilaw. Wala tayong nakikitaan na low level convection masyado. So parang hilaw lamang na sirkulasyon yan, pero yung low level convection ay talagang wala po tayong nakikita. So malabo talaga na magiging isang bagyo yan o malakas na bagyo. Magme-maintain lang malamang yan sa isang shallow trough na magpapaulan sa katimugang bahagi nga po ng bansa, especially sa may bandang southeastern part ng Visayas at Mindanao area. Kung pagbabase naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring for possible na forecast kung sakali, manakikita natin sa Global Spectral Model na trough lamang ang pinapakita nito. Siyempre, nagkaroon lang ng bahagyang sirkulasyon, dulot, epekto lamang yan ng Coriolis effect. Pero walang low level at lalapit nga po ito sa may bandang Davao Region o southeastern ng Mindanao. Then magbubunsod niya ng malakasang ulan sa Mindanao na nararanasan ngayong araw. So ingat na lamang sa flash floods mga folks. Pero wala tayong expected na magiging bagyo yan. So tuloy-tuloy lamang tayo sa ating tatlong weather systems. Yung ating amihan, Sheline at Easterlies sa mga susunod na araw. Pero dahil nagbabanggaan sila nitong near equatorial trough na ito, ay temporary medyo ninipis po yung boundary ng Sheline. Pero yung wall niya ay magme-maintain dyan sa may bandang southeastern Luzon na magbubunsod naman ng mas maulap na himpapawid sa may bandang silangang bahagi ng Luzon hanggang southeastern Luzon. Siyempre, damay na ang Bicol region na makakaranas ng maulap na himpapawid at asahan ng mga kalat-kalata isolated rain showers na may mga pagkulog at pagkidlat. Sa mean sea level pressure naman ay makikita ay very insignificant at maaring ma-disperse din siya within 48 hours siguro, depende kung tumaas na yung atmospheric pressure sa ating tropical cyclone sector. Pero hindi rin natatagal yan at madi-disperse din yan oras na ito ay makatungtong na yung pinakasentro ng invest dyan sa kalupaan ng Davao region sa may Mindanao area. Patuloy pa rin kasi ang iral ng ating amihan yan, hanggang February 10 to February 11 pa. So tuloy-tuloy pa. Gaya na aking sinabi, hanggang next week pa yan iiral yung ating amihan. Then, gaya na ating sinasabi, after nga po ng araw ng mga puso or by February 18, dyan na po simulang magde-descend. Magde-descend na po yung ating amihan o unti-unti na siyang hihina at magkakaroon na ng monsoonal break. Then, kapag naramdaman na natin na nagkaroon na siya ng monsoon break, ayan na po ang senyales na huling paalam na ng ating amihan season. At sa huling analysis sa computer models, makikita natin ay puro shallow trough lang talaga ang pinapakita rito na magpapulan sa may bandang katimugan ng bansa, especially sa may bandang Mindanao area at Eastern Visayas o Southeastern Visayas area. Yan, kitang-kita naman po yung pagtraverse ng near equatorial trough nito, maging kay SMWF. Kinabjem lang talaga na mas aggressive, pero mukhang binago na kaagad ni Nabjem yung forecast. Nung isang araw lamang halos tropical depression na siya to tropical storm. Ngayon, medyo binago na nila dahil nung makita nila na mukhang napaka-irrelevant nung forecast niya nung isang araw. Ngayon, makikita na lang natin, shallow trough na lamang siya. So, tama ang ating analysis na hindi talaga ito magiging isang aktibong low pressure area o kahit malakas na bagyo. So, yun lamang ating may pinaka-analysis dyan at nanatiling wala tayong kasunod na may tropical wave na namamataan sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kundi yung tatlong weather systems pa rin natin ang magpapaulan lalo na sa may bandang silangan pa rin na bahagi ng bansa. So malinaw na naman yan mga folks.
So ganun din sa forecast, patuloy pa rin yung ITCZ sa may bandang northern part ng Australia. Ayan po, aktibo po yung mga bagyo sa kanila. Pero dito sa atin sa may bandang Western Pacific, hindi masyado. Dito lang siya nag-align along equator at bandang Southern Hemisphere lamang. So yung forecast nagbago na rin kaagad, makikita ay unti-unti nang nagbabago yung klima. Lalo na sa may bandang week 3, makikita natin dito medyo nagkakaroon na ng monsoon break dito by February 19, nakikita na medyo nagmo-monsoon break na. At makikita natin dito pa lamang halata na po yung Madden-Julian Oscillation, Yung Madden-Julian Oscillation nandito na yan pagpasok ng bandang third quarter ng February. Yung medyo maulang parte sa katimugang bahagi ng bansa, and then unti-unti yung pagiging yung below average rainfall na unti-unti papasok na, and then unti-unti papasok na yung pinaka temperatures above probability niyan sa mga third week na ng February. So medyo nagbabago na po yung klima according dito sa forecast ng Global Tropics Hazard. Unti-unti na. Kasi yung araw, unti-unti na rin siyang tumataas. Dito medyo mababa pa ng konti. Ngayon, sa third week, tumataas na siya. Unti-unti. Umaabot na sa pinaka-equator, which is medyo magpaparamdam na talaga yung summer natin sa Pilipinas o yung hot dry season. Medyo nagta-transition na. Pinapakita dito sa Global Hazards Outlook. So malinaw na, kahit hindi natin tingnan yung Madden-Julian, kitang-kita na yung oscillation niya, nagpapalit na siya ng klima. So malinaw yan mga folks. Sa ulit din doon naman, well, wala pa rin tayong namamataan, pero mula kahapon nagkaroon ng medyo mahinang pagyanig. Ayun, na-detect na ang seismograph. Pero kahapon po yan, pero ngayong araw ay wala po tayong namamataan na anumang malalakas na pagyanig. So diretso agad tayo sa data feed P-Box mula kaninang madaling araw. Well, wala tayong namataan na anumang magnitude 4.0 pataas. At malinaw naman dito na nanatiling konti yung mga paginig so far mula kaninang madaling araw. So wala tayong magiging komento masyado. Diretso agad tayo sa pinaka-earthquake count for historical earthquakes. Pero expected ko konti pa lamang ito o mahihinang pagyanig pa lamang ito. Konti pa lamang yung mga pagyanig. So kung bibilangin natin ang month of February 2025, yan, nasa total of 165 earthquakes na po. 160 dito is 2.0 pataas, 3 sa magnitude 4.0 at nanatiling 2 ang ating magnitude 5.0. So konti pa lamang, 165 total earthquakes pa lamang po mga folks. So wala tayong masyadong magiging details na mga paginig. Pero kitang-kita naman dito, mapapansin natin ang bahagi pa rin ng Southeastern Visayas at Eastern Mindanao, mas marami na naman ang mga naging cluster ng pagyanig. Di bale, i-update ko rin itong mga months of earthquake record nito kasi yung ating all map ay updated para makita rin natin yung mga cluster kada buwan. Yung total all pa lamang ang nagawang ko ng may cluster ng earthquake. So, mas maganda kasing representation ito. Wala pa tayong oras para i-update yung ilang months, gaya ng January hanggang December. Hindi pa updated ito. Yung lumang Google Maps pa lamang ang ginagamit ko nito. So, antayin-tayo lang mga folks at i-update din natin yan pag mayroon tayong tamang oras. Babaguhin natin yan. Igagaya din natin siya dito sa latest natin na count o yung ating annual monthly earthquake records. Para nakikita natin yung mga cluster ng mga total earthquakes, masalin natin nalalaman kung alin naman yung pinakamarami ang mga naging pagyanig kumpara sa ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Nakukumpara natin at least yung mga approximate cluster na mas maraming mga pagyanig o mga paglindol, di ba? Hindi kagaya ng month of January halimbawa, wala old Google Maps pa rin ang ipinapakita. So hindi natin malaman kung yung cluster. Nalalaman naman natin na mas marami pa rin sa may bandang Southeastern Visayas at Mindanao. Kitang-kita naman dito. Pero maganda pa rin kasi yung ganitong klaseng method ng mapa na ating ginawa. Then mas nakikita natin in detail yung mga bilang ng mga cluster earthquakes. 'Di ba? Mas maganda ang presentation, At maganda yung presentation ng mga cluster ng mga pagyayanig, 'di ba? So, antay-antay lang mga folks, i-update natin yan. Medyo wala pa tayong oras para i-update yan. Dahil napakahirap talagang mag-program
o gumawa ng program script ng ganito. Mas komplikado, kaya medyo matagal-tagal gawin. So antay-antay lamang po, mag-update din tayo, i-update natin yan unti-unti ha. So medyo antay-antay lamang tayo mga folks. Mukhang may gumamit ng aking monthly earthquakes ha. Yan o, kinountdown nila. So tinotal months nila, may gumamit ng aking historical earthquake data. So binibilang nila kung ilan yung total earthquakes. Di nga lang nila na-reset. So i-click nyo yung reset para ma-reset po yung data para balik uli sa 0. Yan. So wag nyo kakalimutan kapag ka nagse-select year kayo, kung anong year na sinelect ninyo, yun lamang po ilo-load ninyo per month ha. Baka kasi maghalo yung month ng halimbawa year 2019 tapos binibisit nyo pala is year 2023. Maghahalo po yan yung mga months na yan. So take note na lamang habang kayo ay nagda-download ng mga data. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, February 6, 2025. At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, February 6, 2025. Huwag pong kalilimutan na mag-like and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin naisamang yung umaga. Well, stationary lang naman yung magiging lagay ng panahon natin sa Metro Manila at extreme Northern Luzon. Magiging mas maulan lamang ang bahagi ng Southeastern Visayas at Mindanao area dahil na rin sa extension trough ng near equatorial trough. So ingat po sa mga kababayan natin dyan sa mga possible flash floods. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.